Malaki ang pinagkaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. May katotohanan po ba ang paniniwala ng mga Pilipino ay isang lumang na magiging sanay ng mabagal na pag-unlad ng bayan? Tanungin mo si Ginong Laruwa kung may higit pa sa kamamaman ng mga Indio. Ginoo, ang lalahanin po natin na nasa bahay tayo ng Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga Indio. Makatikim na kayo ng tinola ay mapapagod ang inyong palagay. Ang tinola po ba ay isang butas? Butas, ang tinola ay ginisang manok na nilalukan ng upo. Kailan pa ba kayo dumating dito? 4 na araw pa lamang po. Naparito ka pala sa malambay kang layunin? Padre Damaso, hindi po ba kayo nasisiyahan sa paninirahan niyo sa San Diego? Hindi! Pinapakalala ko po pala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Kadarating lang galing ni Roma. Di ka nakagalakot ang makilala. Ang kurang ng aming bahay at ang matarik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad niyo ang aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali, Pirata. Ngunit hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama kailanman. Totoo nga bang ikaw ay anak ng mga kailibahan? Maligayang pagbabalik mo. Sana'y higit ng sa palad ka kaya sa iyong ama. Nakilala at nakausap ko ang ama, Jesus naman. Siya ay mahal at mabuting tao. Madami natulungan na may hirap ang ama, Jesus naman. Maraming salamat sa iyong pagbuo sa akin. Dahil sa iyong sinabi na walang akin alinlangan at alalanin sa mga bagay-bagay na nangyari sa akin. Ngayon po ang upo, Padre Damaso. Higit kayong karapat-dapat sapagkat kayo ang mas nakakatanda at mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po sa katandaan galing sa Bayla. Sa balagay ko, kaya ako narapat umupo dahil sa ang pura ng bayan dito. Sumusunod lamang po ako sa inyong pinag-uutos. Hindi ko inuutos. Kung sa Tiago, saluhan ko kami. Huwag niyo akong alalahanin. Ang pagkasama ko ay salamat sa dilim sa inyong pagdat. Ihain ang tinulaw upang matikman ni Ibarra at ng mga panalin. Ilang taon kayo nawala sa Pilipinas, Ibarra? Alos 7 taon. Kung gayon, palibot na ninyo ang Pilipinas. Hindi po ako marahil nalimutan ng aking bayan sapagkat daladala ko ang alaala na aking upang kailangan. Ano ibig mo sabihin? Isang taon din akong kinakabalita sa Pilipinas nung hindi ko nang ibatid ang nangyari sa aking ama.
Yan lang ba natutunan mo? Nasayang ng oras at pera mo sa iyong paglalakbay. Kahit patampas din alam yung mga sinasabi mo. Ipagpaman yung lahat na ilakaran ni Padre Damaso na ako'y musmus kagaya ng ilalas nilang pagsama ng aking anak sa aming maralitang kapag. Tigil na ninyo yan at pagsaluhan itong aking dalang alak. Ipagpaman niyo po, Don Santiago, kapagkat mauna na ako. Sandali, parating na ang aking alaga na si Maria Clara. Hindi mo ba siyang bibigayin? Ipagpaman niyo po muli sapagkat kailangan ko na po magpahinga. Pakisabi na lang po kay Maria Clara na babalik ako kinabukasan. Sige na Ibarra, mag-iingat ka. Mag-ingat ka, ang sasya mo. Maraming salamat, Don Santiago, at magandang gabi sa inyong lahat. Kung ako lang masusunod, dapat ipagbawal ang pamahalaan ang pagpapadala ng mga Indio sa Europa dahil masama ang epekto nito. Hindi na panaginip lamang ang panirang ko sa Europa. Sa loob ng 7 taon, wala pa rin pinagbago rito. Tanangin mo sa kritik ang sinapit na iyong ama. Mag-iingat ka at sana yung maging silbing aral sa iyo ang sinapit. Sa palagi ko'y malapit ka sa aking ama, maaari ba ninyong sabihin sa akin ang nangyari sa akin? Kapag ng lahat, ang pagkamatay ng ama sa bilangguan. Namatay sa balangguan ng aking ama. Kilala niyo po ba talaga ang aking ama? Duhada ako na kilala ko ang iyong ama. Nakapagtatakang hindi mo alam ang sinapit niya sa bilangguan. Masabi niyo po ba sa akin kung bakit siya nagtango? Sabihin ko sa iyo, binata. Ngunit, samahan mo ako sa magalahat mo. Mabait na tao ang iyong ama. Subalit, madami din ang nagalit at may kimkim na pagkaingit. Kilala siya ng halos lahat ng tao sa San Diego, kaya't siya ang takbuhan nila kapag nangangailangan. Likas na matulungin ang iyong ama, kaya't maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Ilang buwan pa lamang kayo nakaalis na magkasira ang iyong ama at si Padre Damaso. Binibintangan niya ang iyong ama ng hindi pangungupisal at doon nasira ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, may naganap na insidente na siyang ikinasawi ng taga-singil ng buwis. Gusto lamang ipagtanggol ng iyong ama ang mga bata laban sa taga-singil ng buwis, ngunit naglabanan sila ng lakas hanggang sa bumuwal sa kalye ang taga-singil ng buwis. Nakulong ang iyong ama at pinakatangan ng irehe at filibustero na masahol pa sa pamatay ng 3 tao. Nagkasakit ang iyong ama sa bilangguan at di kalaunan ay binawian din ng buhay. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi sapat upang siya ay makalaya. Malalaman mo ang ibang nangyari sa pagkakasya. Paano? Hindi na pala tayo sa complex. Mag-ingat ka iba. Maraming salamat, Tiniente. Tia Isabel? Tia Isabel? Tia Isabel? Ang batang ito talaga. Tia Isabel? Nasaan po kayo? Ano ba nangyari sa ating lamig na mapakaluligan? Wala lang po. O bakit? Sino ba dinudungan mo riyan? Tila namumutla ka yata, Maria Clara. Mas mabuti siguro magbakasyon ka muna upang makalangang ka ng sariwang hangin. Saan mo gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? San Diego? Ang mabuti pa siguro bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa kumbento at kunin ang iyong mga damit. Hindi ka na babalik doon, kaya magpaalam ka na ng tuluyan sa mga kaibigan mo. Ikaw pala, Don Crisostomo. Lisas ka mo? Magandang araw po, Don Tiago. Nariyan po ba si Maria Clara? Magandang araw din, Don Crisostomo. Oo, nandito ang aking anak. Halika, tumuloy ka rito.
Mabuti at nakabalik ka dito, Crisostomo. Kaya na aking pinangako kagabi doon dyan. Ako'y magbabalik para kay Maria Clara. Tila wala na pinagbago. Napakaganda mo pa rin pinipili. Masaya akong makita ang muli. Maligayang pagbabalik mahal ko. Masaya ang aking puso dahil nakita ka muli. Sadyang naging nakalimutan ka rin dahil sa mga kailangan pinipilala sa iyo. Inuusalusad ko ang iyong pangalan. Sanda ko man ako kapatid. Walang lugar na hindi kita kapiling. Natutuwa akong marinig ang mga bagay na yan mula sa iyo, mahal. Hindi din kita makakalimutan, Crisos. Kahit na ilang pa rin sa taong ginawa ng aking pagkasusa, hindi ko nagawa. Hindi ko ginustong malayo sa iyo, mahal ko. Saan ang tungo nyo? Kukunin ko sa kumbento ang aming mga gamit. Tignan natin kung sino ang masusunod at kung sino makapangyarihan. Ano yung sinabi, Padre? Wala yun, hindi na nang pansinin. Magandang araw sa inyo, Padre Damaso. Nanalang ko tayo mag-uusapan sa inyong mga bata. Santiago. Ano po bang inyong sadya, Padre? Tungkol sa inyong anak, kay Maria Clara. Ano pong tungkol sa aking anak? Hindi ko gusto ang pakipagrelasyon ng iyong anak kay Crisostomo Ibarra. At lalo hindi ko gusto ang pag-alis ni Maria Clara sa kumbento. Ngunit iniisip ko lang ang kapakanan ng aking anak. Iniisip, hindi ba't mas maiging siya ay nasa kumbento at naglilingkod sa Diyos? Tama po kayo, Padre, pero Tama na! Ako ang mas makapangyarihan kaya nararapat lang ako magdesisyon para sa inyong anak, kay Maria Clara. tama po kayo, Padre. Pagpamanin niyo po ang aking mga inasal. Kayo po ang nakakalam ng mas makakabuti para sa aking anak. Mabuti. Hindi ko maintindihan si Padre Damaso. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Bakit wala akong magawa para pigilan sa kanyang gusto para sa aking anak? Hindi ko pa masyadong nadalaw ang iyong ama kung ano ang kinakas. Ang sabi po ni Captain Thiago ay pakapayaan niya ito ng isang misyon. Nagamnan ko po ng mga plakahan na ama at tinayuan ko rin po ito ng isang quiz na ako mismo. Karoon po sa dakong yun
sigurado ka ba na dito ang bakang yun? Opo, sigurado po ako. Ano po bang may tutulong ko sa inyo mga ginoo? May nahanap kayong putol na may krus. Isang krus na malaki at may palatandaan. May mga tanim na bulaklak sa puntod. Opo, mga bulaklaking adelpha, sampaga at pansimiento ang mga bulaklaking halaman na naroon. Ang krus po ay sinulog ko na. Sinunog? Opo, ipinagputos ng kurang namamalo, si Padre Garote. Ito na po ang punto ng aking ama. Wala pang isang taon na kalibing dyan ang hinahanap namin. Bakit niyo huhukayin? Pinahukay ng kura ang bangkay at inilipat sa libingan ng inchik. Ano ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko nagawang ilibing ang inyong ama sa libingan ng inchik. Dahil naniniwala ko na mas makakabuting ano din ang bangkay kaysa ilibing sa libingan ng inchik, kaya itinapon ko ito sa ilog. Nagkamali kayo. Wala akong ginawang masama sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka pinalitan kong kuro na si Padre Damaso ang may ginawang masama sa inyong ama. Kuya, umuwi na tayo. Siguradong ayaw ni nanay na pinapalo ako. Sigurado ang hindi niya na ako pababalikin sa kumbento. Oo, Crispin, uuwi na tayo. Kuya, bakit nila ako pinaparatangan na magnanakaw? Huwag kang maniniwala sa kanila, walang katotohanan. Ana pala, kinuha ko na lang talaga yun. Sabi ng kura, ipapatayin nila ako kapag hindi ko naibalik ang pera. Kung ako talaga kumuha na yun, tiyak ay may babalik ko yun. Ang kinakatakutan ko ay pagkakalaman ng nanay ng nangyari na yun. Huwag na pala tayo umuwi, kuya. Tiyak mapagalitan ako ng nanay. Tahan na, uuwi tayo dahil ang sabi ni Tandang Tasyo na ganda na masarap na pagkain ng nanay. Basilio, magpumunta ka ng 25 dahil sa maling pagtugtog mo ng kampanya. Ngunit ang sabi ay maaari na kaming umuwi. Ikaw, hindi ka pwedeng umuwi agad, di mo balik ang nakaw mo. Kuya, tulungan ako! Papatayin nila ako! Crispin! Tiyak magugustuhan ng aking mga anak ang inihain ko. Nasaan na kaya sila? Saan mo naman ang mga anak mo? Wala kang pakialam. Hindi mo ba sila aantayin? Si Basilio mag-uwi ngayon ng sahod niya. Mabuti. Pagbukod mo na lamang ako ng piso. Kawawa naman ang mga anak ko. Inay, buksan niyo ang pinto, Inay! Anak ko, Inay, buksan niyo po ang pinto! anak ko, ano nangyari sa'yo? Huwag na po kayo mag-alala, Inay. Nasaan si Crispin? Nasa kumbinto po, Inay. Bakit? Ano nangyari sa kanya? At bakit siya nagpaiwan doon? Ayaw po siyang bawi ng sakristan, Mayor Inay. Dahil pinagbibintangan po siya nagdako ng salapi. Tumakas lang po ako.
Hindi ko po nagawang ipagtanggol si Crispin. Mahabaging Diyos, tulungan niyo po yung anak ko. Halika, maupo ka muna rito. Huwag kayo mag-alala, hindi po nila sasaktan si Crispin. Sana nga. Kumain ka na muna. Pero yan na lang ang tinira ng iyong ama. Mahabaging Diyos, tulungan niyo po kami. Maaari ko bang magmulay para sa kanya? Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahin sapagkat may sakit siya. Kung ganun, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Si Crispin, hindi ba't umuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon. Naiwan dito si Crispin, kaya't ibig ko siyang makita at makausap ang kura na susunduin ko na siya. Naiwan nga rito si Crispin, pero matapos ang makapagnakaw ay umalis na rin. Naisuplong na rin siya sa mga Guardia Civil, kaya't anumang oras ay pwede na siyang takpin. Mas masahal pa ata ang iyong anak kaysa sa kanilang ama sa paggawa ng kasamaan. Anak ko, nasan ka na? Crispin, mahal ko. Crispin, anak ko, nasan ka na? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Nasaan na yung mga anak? Hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Huwag kang magsisinungaling. Ilabas mo ang mga anak mo kung ayaw mong barilin kita. Ko alam kung nasan sila. Matagal ko na rin hindi nakikita si Crispin. Ibigay mo sa amin ang mga salaping galing sa iyong anak. Kung ayaw mo ikaw ang aming damputin. Mga Ginoo, wala na ibigay sa akin ng aking mga anak ni isang kusing. Ganon, ikaw ang dadamputin at dadalhin sa artel. Parang kayo yun na wala po kami ginagawang masama. Sige, makakalayan na siya. Makakalaya ka na! Basilio, anak, nasan ka? Anak, nasan ka? Diyos ko, kay Basilio ito. Basilio, anak. Nasaan ka? Anak, Basilio. Anak, Basilio. Crispin, ibalik niyo sa akin ang aking mga anak. Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Mga anak ko! Crispin? Basilio! Mga anak ko, nandito ba kayo? Basilio! Mga anak, nandito ba kayo? Crispin! Basilio, mga anak ko! Pinaparatangan yung magnanakaw ang anak ko? Pinaparatangan yung magnanakaw mga baliw! Pinaparatangan yung magnanakaw ang aking mga anak? Crispin? Basilio? Mga anak ko, nasan kayo? Mga baliw!
Ginoo, may panawin po. May magbubukid na gusto makausap kayo. Papasukin mo. Dali ka, pumasok ka. Ipagpaumanin niyo pong aabalahin ko kayo. Elias, ikaw pala. Anong pakay mo? Nais ko pong ipabatid na si Maria Clara ay may sakit. Ngunit hindi naman kalubahaan. Sa tingin ko ay kailangan niya kayo. Kung inyong mararapatin, dalawin ninyo siya. Maraming salamat, Elias. Tama ka, dadalawin ko siya. Wala na pa ako, Don Crisostomo. Mag-ingat ka, Elias. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Paumanin po. Mga ibaka, ako po si Lucas, kapatid ng namatay kahapon. Nakikarami po ako. Gusto ko pong malaman kung magkano ang ibabayad niyo sa pagkamatay ng aking kapatid. Ibabayad, nagmamadali ako sa ibang araw natin pag-usapan. Sabihin na naman po ninyo kung magkano. Hindi niyo ba lubos na naunawaan? May dadalawin ako may sakit. Nagmamadali ako. May panahon ka para sa may sakit, ngunit sa taong namatay na ay wala. Dahil ba mahirap lamang kami? Kaya ganyan na pakikitungo niyo sa amin? Anak ka nga talaga ng lalaki nagpahirat sa aking ama. Iisa lang kayo ng kulay. Mas maigi siguro kung yung dalawang sandang bigyan natin ng donasyon para mas mapabilis ang pagaling ng iyong anak. Mas maigi nga. Kailangan palang linisin ang silid ni Maria Clara dahil dadating ang manggagamot kasama ang kamag-anak ni Padre Damaso. Ipinapakilala ko po si Don Alfonso. Siya ay kamag-anak ni Padre Damaso. Malugod ako makilala ka, Don Linares. Pumasok kayo. Dumalaw dito ang kapitan kahapon doon niya. Sayang at di kayo nagkita. Diyan nga po siya umupo sa inupuan niyo ngayon. Diyan at narinig mo yon, Alfonso. Nanggaling ang hiniran dito. Sinabi ko naman sa inyo, hindi basta bahay lamang ng isang Indio ang aking pinupuntahan. Kapitan Tiago, saan ko nga po ba makikita si Padre Damaso? Meron po ako sa kanyang liyab. Maswerte kayo, Don Linares. Narito sa San Diego si Padre Damaso. Mabuti pa siguro tignan na natin si Clarita. Maswerte ka, Don Santiago. Hindi lang basta may sakit ang tinitignan ng aking asawa, kundi namimili siya ng kastilang ginagamot niya. Kaya magpasalamat kayo. May sakit ngunit mapapagaling. Iha, restahan kita ng likin at gatas, harabi de altea tuwing umaga. Ginoong Linares, dumating na po si Padre Damaso. Magandang araw, Padre. Maria, anak ko, kumusta ang ilagay? Huwag kang mag-alala, Padre. Magiging maayos din ang kanyang kalagayan. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. Padre Damaso, ito po si Don Alfonso Linares. Inaanak siya ng inyong bayang na si Carlito. Ikaw pala ang sinasabi niya sa liyan.
Naghahanap ka pala ng trabaho at mapapangasawa? Natanggap na po ako bilang abogado sa Universidad de Central. Kung gano'n, madali lang kita may papasok sa trabaho. Ngunit kung asawa, mahirapan kita ihanap ng asawa. Hindi naman po ako nagmamadali. Asawa. Ang mabuti pa, ikausapin natin si Santiago. Santiago, maaari ko bang makita at makausap si Maria Clara? Pasensya na doon, Crisostomo. Ngunit ang sabi ng doktor, hindi siya pwedeng abalain sa pagpapahinga. Hindi na pa magtagal, saglit lang po ako. Maria, ano ba? Alang-alang sa kalagayan ng aking anak, umalis ka na! Pasensya na po, Santiago. Pasabi na lang kay Maria Clara na magpagaling siya at babalik na lang ako sa susunod na araw. Padre Cura, may naghahanap po sa inyo. Sino ka? Ako po si Lucas, kapatid na namatay kahapon. Ano ang kailangan mo sa akin? Galing po ako kay Ginoong Ibarra. Para humingi ng tulong, ngunit pinagtaguyan niya po ako at sinaktan. Padid ko po, marutulungan ninyo ako, Padre. Hindi ka tiga rito, lalaki. Ngunit, kilala po kayo sa buong lalawigan. Mabuti na lang hindi ka pinakulong ni Ibarra. Umalis ka na. Akala ko isa kang paki. Lumayas ka na. Nandiyan po ba si Padre Damaso? Makakaya ko po siyang makausap. Madami siyang ginagawa kaya umalis ka na dito. Oo, aalis ako. Kung sino ang babayad sa akin ng malaki, siya ang aking paglilingkuran. Bakit ka nagagalit at sumisigaw, Padre? May isang lalaking tamad at namamalimos. Maria Clara, anak, napagkasundoan namin ni Padre Damaso na ipakasal ka kay Don Linares. Po, ngunit paano si Crisostomo? Hayaan mo na siya, ni hindi ka nga yung nagawang dalawin ngayong masakit ka. Oo nga, tama si Padre Damaso. Ngunit si Crisostomo ang aking mahal. Maria na! Ano nangyari sa'yo? Hindi po ba ako sinunatang muli ni Crisostomo? Iha, wala po siyang liham na ipinapadala. Siguro ay abala po siya sa iba pang bagay. Ganun po ba? Tia, ayoko magpakasal sa taong hindi ko mahal. Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga ay magpahinga ka na muna at kailangan mong gumaling. Crisostomo? Ako nga, mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Itinangkas ako ni Elias mula sa bilangguan. Nangako ako na paliligayan kita, ano man ang aking kasapitan. Narito ako para tuparin yun. Nag-aalinlangan ka ba sa aking katapatan? Patawarin sana ako ng aking nasasasabihin ko sa'yo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ng tunay kong pagkatao. Ang kinilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo dahil mabubunyag ang lihim ng iyo. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Totoo lahat ng aking sinabi. Wala akong maaaring gawin kundi makipag-isang dibdib sa taong hindi ko naman mahal upang pagtakpan ng aking pagkatao. Ngayon, magagawa mo ba ako ngayon? Maria, isa ka ngangig. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo. Ngunit ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng ginigilala kong ama. Ano bang ibig mo mangyari? Gusto kong malaman mo na minsan lang ako umibig at hindi na yun maangkin ng iba. Ikaw lang ang mahal ko. Ano mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, Maria, at di magtatagal malalaman rin nila ito. Laging tamis ng pagsasama na sana. Hinahanap-hanap ka mo.
Don Crisostomo! Don Crisostomo, kailangan na natin makalis. Bakit Elias? Ano ba nangyari? Nalaman na nila ang iyong pagtakas. May mga gwardiya sibil na papunta na kung saan tayo naroon. Kaya kailangan na nating umalis. Dadalhin mo kayo sa bahay ng saktan. Ihahatid ko doon ang inyong salaping itinabo ko. Magagamit niyo iyon sa iyong pangibang bansa. Mga ibang bansa? Sa ibang bansa ay makapamumuhay kayo ng tahimik. Ayun sila! Nariyan na sila. Iniligtas mo ang aking buhay na 2 beses. Sumama ka sa ibang bansa at magturingan tayo bilang magkapatid. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais maghirap at mamatay. Ngunit bakit niyo ako pinapalis? Sa ibang bayan ay maaari pa kayong magtagumpay. Halina't baka maabutan pa tayo. Parating na ang ibang gwardiya sibil. Marahil nalaman na nila ang iyong pagtakas. Tayo na! Naroon ang aking bangka! Sila! Barilin niyo! Nakita na nila tayo, Don Crisostomo. Liga ka dyan para hindi ka tamaan. Hindi pa rin sila tumitigil, Don Crisostomo. Ikaw na lamang ang mamangka sapagkat tatalon ako. Bakit? Dilundag ako sa tubig para ako ang kanilang bibigyan. Nililigaw ko sila. Huwag ka nang umalis, lumaban na lamang tayo. Hindi tayo magtatagumpay sapagkat wala tayong sandata. Hanggang sa muli, Don Crisostomo. Sigurado, patay na yun. Tayo na. Anak Maria, may pagtatapat ako sa iyo, huwag ka sanang mabibigla. Ano po yun? Maria anak, si Crisostomo. Bakit po? Ano po patungkol kay Crisostomo? Wala na siya anak. Imposible ang mangyari. Hindi yan totoo. Ngunit yun ang katotohanan anak. Crisostomo. Crisostomo. Kumusta ka anak? May sakit ka pa rin ba? Tulungan niyo po akong sirain ang kasunduan ng aking pag-iisang dibdib. Bakit wala ka maniniwala sa aking desisyon? Wala na si Crisostomo. Wala nang dahilan para ako'y magtiis. Wala nang pag-asang makalaya ako sa kalagayan ito. Patawarin mo ako sa dinulot ko sa iyo anak. Inaangit ko lang yung kabutihan at kaligayahan. Kaligayahan? Paano ako magiging maligaya kung ang taong mahal ko ay patay na? Walang may gusto ng kanyang pagkasawi. Ngayong wala na siya, ibig kong magmongha. Ano?
Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi ka pinanganak para kay Kristo. Paniwalaan mo, matutunan mo ring mahalin si Linares. Ang kumbento ang kamatayan. Huwag anak, gawin mo lang ang iyong gusto. Magbunga ka, huwag ka lang magpakamatay. Diyos ko, ako na lang iyong parusahan, huwag lang ang aking anak. Tinanggap ko ang katotohanan. Ang aking buhay ay puno ng kasinungalingan. Ngunit sa mga pagkakamali, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagmamahal at kalayaan. Tulad ng aking ipinangako, Crisostomo, mahal ko. Ikaw lang ang aking ibigin at hindi na ako maangkinin mo. May tao ba doon? Hindi ko alam.